Mabuhay! Hello Philippines! Hola España! Itong episode na to, gagawin ko ngayon ang paggugupit ng Bermuda. At saka pagkatapos ng gupit, i-ano ko siya, i-mower. Tapos para makita nyo kung paano ko gagawin yung paggupit na maganda siya tingnan. Kasi ang Bermuda, kung mas magaling ka mag-alaga, mas maganda siya dahil di ka ano nito na pagdadaan ka hindi maputik. Ito yung pinakamatibay na damo dahil kahit sobrang init, ano yan siya, lumalaban sa init. Ang problema na sa Bermuda is lamig, hindi talaga nila kaya ang lamig. Kaya pagdating ng winter season, na ano siya, bali nawawala yung pagka-green yan, palitan siya ng parang nag-brown, parang namamatay siya. Pero pagdating naman ng spring season, babalik na naman siya hanggang basta pagka-init ang panahon, yun ang gusto niya. Pero kailangan maintain ka rin sa dilig dahil pagka hindi mo diniligan, malalanta din siya, mamamatay din. Pero kaya siya lumalaban sa init dahil dun sa maraming ugat. Kita nyo naman pagka hinuhukay mo yung Bermuda, ang titigas, diba? Kaya lumalaban talaga siya sa sa init. So ngayon, base na rin sa experience sa pag-alaga ng Bermuda, hindi lang dito sa lugar na to na nag-alaga ako ng Bermuda. Dati pa nung nasa Maynila ako, nagiging houseboy ako, Bermuda na inalagaan ko, kaya alam ko kung paano sila alagaan hanggang dito. Saka paano ang gupitan nito na mas maganda tingnan na pantay, kahit nasa pinakagilid-gilid na mismo na semento, makuha mo pa rin siya sa pagtingin mo ganyan, makikita mo pa rin na maganda. Kasi pagka mower ang gagamitin mo, hindi mo siya makukuha doon dahil naka-ano lang siya nasa gilid siya ang mower, kasi doon na yan sa sa mga gilid-gilid mismo, hindi yan makakuha yung blade niya. Kaya pakita ko sa inyo kung paano gupitan ang Bermuda sa may gilid para may idea kayo. Kung mapansin nyo, ito di ba, tawag nito is borde. Ito siya. So ang Bermuda kasi pag hindi mo siya kinakat, mulat dito, kagapang yan dyan. So ang kailangan mong gagawin is dito mo siya guntingin mo siya dito, palabasin mo simento para maganda siya. Kasi pag ganito, ito yung halimbawa ko sa inyo, kagaya nito, kita nyo to, kinakain niya na yung simento, kagapang na siya dyan. Hindi ito puputulin dito, tuloy-tuloy siya dyan. Kaya pag nag-mower ka naman, ang mower hanggang dito lang yan, dito ang mower. Kaya dito siya makukuha sa mower. Example naman ito, itong paso yan, ang paligid dito sa baba, ang haba, di ba? Ang haba i-compare dito. So kailangan gupitan din to dito, kasi pag hindi ito gupitan una dito, hindi rin ito makuha sa mower. Kaya ang unang gawin bago ka mag-mower, gupit ka muna bago ka mag-mower. Kasi pag binawer mo to, yung mga ginupit mo, sisip-sipin ng mower yun, makukuha niya yun. Sa pag-ikot ng mga niya, yung blade niya, makukuha niya yun. So malinis tingnan. Ito yung purpose kung bakit ka gupit ka muna bago ka mag-mower. Isa pa, ito pa yung mga singit-singit nito para makuha din sa mower. Example nito, hindi ito makuha sa mower, so gunting pa din yan. Kaya ang tekniko nito, bago ako gagawa muna ng mower, is gupit muna para malinis lahat. Kasi pag mag-mower ka muna bago gupit, yung mga naiiwan na mga Bermuda na mga dahon na lalo pag natuyo na yan siya, makikita yan siya pangit tingnan. Sabagay, depende naman sa hardinero yan kung anong diskarte na hardinero. Pero para sa akin, pag inuna ko yung mower at saka ko maggupit,
Pag natuyo na yung mga dahon, lalo ngayon na tag-init, pagka natuyo na yan, kitang kita. So ang pangit tingnan para sa akin, hindi maganda. Kaya para malinis lahat pagkatapos niyan, gupit ka muna bago ka magmagay. Kasi ang mawir, sandali lang naman eh. Ang gupit nito is yan ang medyo mabagal. Ano ba gunting nito? Ganyan. So napansin nyo na, ayan na, nagupitan ko na yan. Ito yung kanina sabi ko, ayan o, diba hanggang dyan lang yan. Pagdaan ng mower nito hanggang dito, wala na problema dito dahil naputol na yan. So ito naman, ituro ko sa inyo kung paano natin, ano ang gupit dito sa mga gilid. Kailangan kuhanin mo siya dito, no? Ganyan, no? Di ba? Tapos kalaban mo siya ganyan. Ang pagugupit nito, kahit ito'y damo, para ka rin pagugupit ng buhok. Ayan na, paikot lang, basta bawasan mo lang siya sa may dikit dito sa may dito sa may paso, kasi di maabot talaga yan sa mower. Kaya hanggang dyan ka lang, ito dito okay na yan kasi makuha na yan ng mower. Yan, paikot na yan, okay na siya. Dito pa, ayan, umpisahan natin dito kasi ito sabi ko, pag ito yung natutuyo tapos mag-mower ka muna tapos nagupit din pagkatapos ng mower, ito yung sabi ko, pag natutuyo nila ang pangit. Alam nyo ba kung bakit ang Bermuda yan ang tinatanim pagka mayroong football stadium? Kasi ito, di kagaya ng Carabao grass na pag nabasa ang Carabao grass, pag nabasa lang siya, pag nililigan mo yun, madulas. Pag ito kasi hindi ito madulas. Kaya ito yung sa mga football stadium, makikita nyo yan na lahat ng mga football stadium, Bermuda ang tanim. Gawa nitong matibay pa siya kasi ang football stadium inaapak-apakan ng mga football player. Kaya ano to siya, mas mahaba ang durability nito, yung tibay niya, matibay kasi ito eh, kaya mas rin siya, matibay pa siya, pero ang maintenance nito is hindi ka masyadong pagod nito mag-maintain dahil hindi mas mabilis tumubo. Kaya ito, mas maganda talaga to sa mga stadium. Tsaka alam nyo ba na dito kaisa-isang tennis court dito sa Europe ang mayroon lang nito. Mula doon sa practice nila, sa practice na court hanggang doon sa lalaroan nila, nasa ito yung court na tinatanim nila sa Wimbledon sa London. Ang London lang ang kaisa-isang tennis court na nagtanim ng Bermuda.
Bermuda grass na pinaglaruan sa mga tenista. Kasi yung Bermuda is ano to di masyadong hassle alagaan to. Dahil nga ito sobrang init. Pag sobrang init kasi dito, ang dilig ko lang nito is 3 times a week. Pero sa ibang damo, lanta na. Pero ito siya green. Dahil nga sa ugat ito na sobrang daming ugat. Kaya isa dahilan niya na hindi siya basta-basta nalalanta. Huwag mo na napaabutin din ng sobrang tagal na pagdilig. Abot na 1 linggo o 4 na araw dahil bibigay rin siya. Pero kagaya nito, kung napansin nyo to, ito nagiging kalbo. Parang patay siya pero hindi yan dahil sa dilig. Alam niyo kung bakit yan? Nung naglinis ako dito sa sahig, yung mga chemical na nilagay ko dyan, dito pumunta kaya patay siya. Pero
lahat tapos na mower ko na yan. Itong 3 block na to, puro na yan na mower. Okay, baba tayo. Ang linis na, wala na yung mga patay na dahon. Yan na oh. Papunta tayo doon sa may swimming pool. Tapos na ko dito. Na-mower ko na siya. Diba ang linis din na pagka nawala na yung ano, yung mga ginupit ko. Ito yung resulta ng bagong mower na Bermuda. Sa mga gilid, pantay lahat yan. Hindi sila nakausli dahil ginunting ko na sila una. Tsaka ang linis kasi natatangay yung mga dahon na ginupit ko. Meron yung mga kunti-kunti na dyan pero pumpahan ko lang na tubig tapos na yan. So natapos ang ating trabaho ngayon sa pagmamawer, paggugunting. Mag-iwan na lang po ako sa inyo ng kasabihan na maraming salamat talaga ninyo po panood. Bigyan nyo ko ng isang like at saka subscribe niyo po ang aking channel para sa sunod ko mga video sa tungkol sa mga garden at ano-ano pang mga video na gagawin ko dito tungkol po sa buhay namin dito. Maraming salamat po sa inyo muli. God bless po sa ating lahat. Kung gusto niyo po manood sa aking mga video ng mga nakaraan na sa baba po, tingnan niyo na po yan para makita niyo po yung mga ginagawa po dito. So muli, ako'y nagpapasalamat sa inyo sa inyong patuloy na suporta. God bless po sa ating lahat. Bye bye po.